Good day guys. So for today's video, magbibigay lang tayo ng konting tips at suggestion sa mga nagtatanong sa akin na mga newbie at mga gustong sumabak sa karera ng kalapate. So sa pag-aalaga ng kalapate, bibigyan ko lang kayo ng tips at mga suggestion na baka sakaling makatulong sa inyo. So kung makakatulong naman sa inyo to, huwag niyong kalimutan na i-share at i-like na rin yung video natin ngayon. So maraming salamat pala sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa akin sa pag-aalaga ako ng kalapate at pag-vlog ko ng kalapate. Salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood ng mga video ko. So dito naman kasi tayo nakakilala sa pagbibigay ng tips. So gumaya na lang yung mga ibang panshir o yung mga nag-vlog na gumawa ng tips. Pero kadalasan talaga at nung mga unang vlog, tayo talaga ang mga madalas na puro tips lang yung binibigay natin na video. Ito, yung sa atin naman kasi, pang general to. Kadalasan yung tips ko hindi lang para sa mga nagkakalapate, kumbaga para sa lahat, pati yung nagpapansi na kalapate at yung mga nagkakarera. So pwede nyong iangkop to. Pero ngayon ang pag-uusapan natin mga kabi, tungkol nga sa karera ng kalapate. Marami kasi nagtatanong sa akin na baka daw pwede ko silang mabigyan ng tips kasi gusto nila na sumabak sa karera ng kalapate at yung iba naman mga magsisimula pa lang. So unang-una kasi sa pag-aalaga ng kalapate, lalo na pagkakarera, ang una nyong tatandaan o ang una nyong kailangan malaman, bumili kayo sa tamang tao. At pangalawa naman, tamang kalapate yung bibili nyo. Kasi maraming lahi o breed yung kalapate. Baka mabili nyo fancy o may lahi ng fancy. So hindi pwedeng pangkarera yan. At gugulong kayo kapag sinabak nyo yan, pagtatawanan pa kayo ng ibang panshir na nagkakarera ng kalapate. Pagtatawanan kayo pag nakita sa inyo, puro fancy yung ikakarga nyo sa loading ng truck. So pagtatawanan kayo. So para maiwasan yan mga kabi, meron ako mga konting tips at suggestion. So huwag nyo kalimutan na i-like at i-share to kung sakali na meron kayo matutunan. So unang-una, yun nga mga kabi, kailangan alam nyo kung kanino kayo bibili. So syempre, ang unang suggestion ko kasi tamang kalapate nga kailangan ng bilhin nyo. So pagkausapang pangkarera kasi, kailangan doon kayo sa nagkakarera bibili. So ang masasuggest ko sa inyo, halimbawa meron kayong kakilala na nagkakarera, ang bibili nyo yung mga may race result na o yung subok na nailaban, katulad na lang yung mga finisher, mga clacker, mga champion. So yun yung kailangan na i-acquire nyo kasi magsimula na kayo sa tama kung kayo mag-aalaga ng kalapate at karera ng kalapate usapan. Gusto nyo talaga na mag-aalaga ng pangkarera. So yun nga, so kailangan meron na, subok na yung kalapate nyo na ma-acquire. So kailangan bibili kayo sa tamang tao na talaga nag-aalaga ng kalapate na naglalaban. So yung race result naman mga kabi, ito nga yung mga certificate na nagpapatunay na nakatagpos o nakatapos yung kalapate nyo sa particular na race o karera. So pagka naman sumaba kayo mga kabi, meron kasing long distance, meron ding sprint race. So marami kasing factor dyan sa pag-aalaga ng kalapate. Baka makita nyo kasi dito, nag-champion nga kaso sprint race lang, tapos ang sasalihan nyo pala pang long distance. So titingnan nyo rin yung race result. Sa race result kasi malalaman nyo rin kung long distance ba yung lilipad ng kalapate nyo o short distance lang o sprint. So meron tayong tinatawag dito na mga short distance. Katulad nung norte, kinoconsider nila to na short distance lang. Tapos ang long distance na tinutukoy nila dito yung mga tawid dagat na karera, mga Katbalogan, Tacloban, MacArthur. Yan yung mga particular race dito sa Pilipinas. So yan kung gusto nyo talaga na mag-alaga ng kalapate na pangkarera, kailangan inaalam nyo rin yan kung pang norte o pang south. Pero meron kasing mga lahi na bumibira ng pang norte, bumibira din ng pang south. So yun yung kailangan nyo malaman. So sa mga newbie dyan, at yung iba naman may mga background na kasi sa pag-aalaga ng kalapate, kaso wala pa silang background sa karera ng kalapate, yung mga kadalasan nagtatanong sa atin. So yun nga, alamin nyo rin. Halimbawa bibili kayo ng champion at ang gusto nyo na kalapate kasi pang all around, so pang short distance saka pang long distance, mas maganda kung bumili na kayo ng pang distance. So wag na yung pang short distance kasi panigurado lalaro din kayo sa south
o yung tinatawag nga ng mga long distance race dito sa atin. Kasi yan yung long distance. So short distance lang kasi yung norte sa atin, mga Santa Ana, Cagayan, Apari. Ayan, mga short distance lang yan sa atin. So yung mga long distance nga, yung mga tawid dagat. So kailangan, halimbawa, naka-acquire kayo ng overall champion. So titingnan nyo rin kung ilang kalapate yung nag-compete dun sa race na yon. So halimbawa kasi 50 to 300 lang yung entry dun sa race na yun. So hindi nyo masasabi na magaling yung kalapate kasi kokonti yung naglaban o yung nag-compete. Kumbaga mababang competition lang yung nilabanan ng kalapate. So kung gusto nyo na sumali sa mga bigatin talaga na club at karera ng kalapate, kailangan titingnan nyo rin yan. So mahalagang factor yan, yung distance, tapos yung ilang kalapate yung nag-compete. So complete clacker naman yung kalapate, kasi kadalasan mga kabi, mga 50 to 1 to 300 yung naglaban, talagang maliit lang na club yan. Tapos talagang mahinang kompetisyon, masasabi ko na mahinang kompetisyon. Pero kung same naman ng race proper o ng distance saka ng derby, yung maliit na kompetisyon na yan na sinasabi ko nga sa inyo mga kabi, halimbawa na complete clacker, so pwede nyong bilhin yan. Kadalasan kasi sa mga maliit na club, kahit na butas-butas yung ibon, nagcha-champion. So yun yung kailangan yung malaman na kapag kasi sa mga malalaking club o yung mga 1,000, 2,000, 3,000 hanggang 10,000 na naglalaban o nagko-compete sa derby, doon kayo nasali. So kapag ang ibon nyo galing lang sa 100 to 300 yung competition, so butas-butas yung ibon, nag-champion. Pagka sa malalaking club kayo naglaro, butas-butas yan, walang pag-asa na manalo yung ibon nyo. Halimbawa, dalawa yung butas. So wala nang tsansa na manalo yan, lalo na pagka mga 1,000 pataas na yung naglalaban ng ibon. So napakadalang. O hindi man parang napaka-imposible na manalo yung ibon nyo. Pagka dalawa na yung butas, mananalo pa at mag-overall champion. Pero pagka nasa 50 to 300 nga lang, madali lang mangyari yan. So yun yung kailangan yung malaman mga kabi, lalo na sa mga gustong mag-race. So isa pa dyan mga kabi, yung masasuggest ko sa inyo na bibili kayo. Pag bumili kayo mga kabi, bumili na kayo sa mga big time, lalo na kung big time naman din yung sasalihan nyo na race. So bumili na kayo sa mga big time, kasi yung mga big time mga kabi, katulad na yun, nila Goke, nila Reiso, nila Jaime Lim. Ayan, pag dyan kayo nakabili mga kabi, hindi naman kasi namumulot ng kalapate yan, wala kayong masasabi pagka nakabili kayo. Talagang mahal lang yung kalapate nila. Kaso masasabi ko sa inyo, puro mga legit yan. Hindi kasi namumulot ng kalapate yan na tropa nila na ganito, na ganyan, na small time na kinukuha na nila ng ibon. So hindi sila namumulot ng ibon. Lahat ng ibon yan talagang may pinanggalingan na linyada o may bloodline, mayroong mga pedigree, may mga papel yung mga kalapate na pinagkuhanan yan. So kaya kapag sa big time kayo medyo malapit kayo sa katotohanan, kasi hindi nga namumulot ng linyada o hindi sila nag-mimix o nagbre-breed ng kalapate na galing lang sa mga small time na hindi mo alam kung ano yung linyada o walang kasiguraduhan yung linyada. So kaya para sa akin, pangalawang tips ko na may bibigay sa inyo o suggestion, bumili kayo sa mga big time o yung mga legit na talagang nag-a-acquire sa ibang bansa pa. Kahit na makakuha kayo ng medyo mahal o may presyo, kumbaga masasabi ko sa inyo, malapit kayo sa katotohanan. So kung wala naman kayong kung kadalasan kasi naririnig nyo sa mga nagblog din, sinasabi nga rin nila na pwede kayong bumili sa mga madalas mag-champion. So sa madalas naman mag-champion kasi, tanungin nyo rin kung ilan yung kalapati nila na inilalaban sa race. Kasi baka madalas nga mag-champion, ang kalapati naman na nire-race 50 hanggang 200 yung piraso. So magcha-champion sila, yung ibon nila 1, 2, 3, sabihin mo mag-champion. Ngayon kung bibili ka ron, sa dami ng ibon na nilalaban nun, pagka nakapili ka ng kalapate, para kang nanalo sa raffle o tumaya sa raffle. So hindi ka pa sigurado kung mananalo ka, dahil kasi sa 100 ibon nga o 200 na ibon, sabihin mo may nag-champion na dalawa ron. So ibig sabihin 198 yung ibon na pamimilian mo, o sa 200 na pamimilian mo na ibon na bibilin mo, kumbaga palyado. So kumbaga sa dami kasi ng ibon mga kabi, lalo na sa mga veteran, pag naglaro ng ganyang karami yung veteran, talagang may magcha-champion at magcha-champion. So kung ikaw bibili ka at ganyang karami yung pipilian mo, para kang tumaya sa raffle. So napakahirap.
So yun yung kailangan mo malaman pag bibili ka dun sa mga madalas mag-champion. Mas maganda kung ang kukunin mo o ma-acquire mo yung nanay at tatay nung champion mismo, o yung champion mismo, o yung full brother o sister nung champion na yun mismo. So yun yung may bibigay kong tips sa inyo. So kung hindi nyo ma-acquire yan at mamimili lang kayo sa mga lahi daw ng champion, so para kayong tumaya sa raffle doon mga kabi. So sa dami ng ibon na pagpipilian doon, para nga kayong tumaya sa raffle. So kahit nasabihin nyo madalas mag-champion yun, kung malayo naman sa linyada nung pinang champion niya, so wala rin. Mahal lang nabili, kaso malayo din sa katotohanan. Kumbaga, para nga kayong tumaya sa raffle. Ngayon naman mga kaabi, kung bibili naman kayo sa mga small time fancier na katulad ko, kailangan bumili kayo sa talagang mga nagre-race o yung hindi na lang ginawang negosyo yung pag-aalaga ng kalapate. Yung iba kasi kapag nag-champion, halimbawa 2015, 2014 nag-champion sila. Kaso simula nun, nagbenta na lang ng kalapate, hindi na nagre-race. So paano pa kayong bibili? Pagka bumili kayo dyan, yung kalapate nyo outdated na. Halimbawa, 2014, 2015 pa sila nag-champion. Ilang taon na. Kumbaga, iba na kasi yung competition ngayon. So, papataas kasi competition ng racing pigeon dito sa atin. So, hindi katulad dati na 300 to 500 lang yung entry sa derby. Derby na yon. So, sa atin kasi, 300 to 500 parang pooling pa lang yun Doon sa mga small time dito kasi sa amin umaabot ng 1,000 yung lumalaro sa pooling pa lang. Paano pa yun sa derby? So pinakamaliit na rito yung kulang 1,000. Yung sa small time dito na club dito sa amin, nasa 1,000 yung sa derby. So kaya yun ang dapat nyo malaman mga kabi. Kung bibili kayo sa mga small time, kailangan gaya nga ng sabi ko nung unang tips o suggestion na naibigay ko sa inyo, kailangan may race result o yung finisher man lang yung mabili nyo. Pinakamaganda kung last lap clacker nga. Kasi kapag ka-clacker ng last lap, parang di-disregard mo na yung mga unang lap nun. Kasi pinakamahalaga naman kasi dyan yung last lap. Pagka nag-clock ng last lap, matibay na yung ibon na yun. So titingnan nyo rin yung distance kasi baka sprint race lang pala. Yun nga mga kabi, yun yung isa nyo pang titingnan. At kung pang sprint race lang ba yung gusto nyo o lalaro ba kayo sa distance. So, depende yun sa gusto nyo. Pero ako, may bibigay ko sa inyong tips. Pumili na kayo yung pang all around na ibon. At sabi ko nga sa inyo, kung bibili kayo sa mga small time fancier, kahit makabili kayo ng mga finisher man lang dyan, pwede na kasi hindi naman katulad yan, mga big time na talagang andyan yung effort, andyan yung lahat-lahat na maintenance ng mga ibon, andyan nga lahat. So kapag kasi sa mga small time mga kabi, yung iba dyan, hobby na lang, kahit na walang pakain kung minsan, nagpipinisher pa iba yung mga small time. Katulad namin na talagang, katulad nito makikita nyo, nagkaka-finisher kami kaso hindi kami makaano minsan dahil kulang nga sa time, kulang sa effort yung pag-aalaga namin. So sabi ko nga sa inyo, kung kayo mag-aalaga ng ganitong linyada nung kalapati namin at galing din sa talagang champion, malamang nag-champion na kayo kung bibigay nyo lang yung 100% na effort nyo. So tayo kasi talagang hobby na lang natin. So yun nga, at kung bibili kayo dun sa mga may malasakit nga na fancier, at saka kumbaga talagang patuloy nga na naglalaro kahit na sabihin mo puro finisher lang taon-taon, at least masasabi mo na talagang dumutulo yung ibon. So masasabi ko lang kasi dyan, kapag yung kalapate patuloy nga na nakakatapos sa race mga kabi, malamang sa sistema o sa pag-aalaga kulang yan. So hindi dun sa kalapate, matalino yung kalapate. Kumbaga sa sa sistema saka sa pagkukondisyon ng kalapate yung kulang dyan. Kapag yung kalapate puro finisher lang, matagal na naglalaro. Yan. Saka isa pa pala mga kabi, last tips ko sa inyo sa pag-aalaga ng kalapate pag bibili kayo at pipili kayo. Una nyong titingnan, bali dapat ito talaga yung unang tips ko sa inyo. So titingnan nyo rin yung budget nyo. So hindi lang usapang pera, kumbaga sa oras nyo. Kasi kailangan talaga may nakalaan na oras dito. Tapos halimbawa katulad natin, kung meron kayong pangarap sa buhay, meron kayong pamilya, at meron pa kayong gustong marating,
So, kailangan ma-budget nyo yung time nyo. Kumbaga, meron yung maayos nyo o mailagay nyo sa ayos yung oras nyo saka yung pag-aalaga nga. Kailangan, halimbawa may pamilya kayo, kailangan suportado din kayo ng pamilya nyo. So number 1 yan, kailangan suportado kayo ng pamilya nyo kapag nag-aalaga kayo ng kalapate. So yun nga, at kailangan masaya din kayo sa ginagawa nyo. So kahit na hindi kayo manalo, finisher lang, masaya na kayo. So kailangan ini-enjoy nyo lang. So kung minsan kasi kapag bumili kayo sa big time, umabot ng 30 to 100k yung isang kalapate. So isipin nyo, kung sasali kayo sa mga small time club, 50k lang yung premyo sa purse. So napakahirap pang manalo dyan kasi kumbaga kahit na manalo kayo, yung pinambili nyo ng kalapate hindi nyo pa mababawi. So kaya ito, yung pag-aalaga ng kalapate, huwag nyo isipin yung pera na papasok o yung ilalabas nyo sa kalapate. Kumbaga enjoyin nyo lang o kailangan maging masaya lang kayo sa pag-aalaga ng kalapate at sa passion nyo. So number 1 dyan, yung suporta nga rin ng pamilya nyo. So yun nga, at yun lang yung tips ko. Sana may natutunan kayo. Bago kayo mag-alaga ng kalapate, kailangan talagang disindido na kayo at talagang masaya kayo sa gagawin nyo. Happy flying sa inyo. Sana may natutunan kayo. Huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-share sa video natin. Kung sakali na may natutunan kayo. God bless.